tinatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Morning, kami, ako pa rin, solo. May ninyo kasama Weng de la Peña sa pangalan ni Barrio Vera. Quezon City muna tayo, may nangyari ho doon. Meron pong biktima ngayon ng ipit gang. Lalaki ho ito habang sakay siya ng isang jeep pampasahero sa barangay Laging Handa. Ang biktima ay nakilalang si Ronald Cabaro, 39 anyos, taga Project 4, QC. Sa salaysay ni Cabaro, nakasakay siya sa isang pampasaherong jeep kagabi. At habang binabaybay ho ang Tomas Morato Avenue malapit sa kanto ng Rosas Avenue, bigla na lamang siyang ginitgit ng 4 na lalaki. Napansin na lamang ng biktima nawawala na yung kanyang cellphone na iPhone 4S. Talaga yan, punteriyaw ngayon, iPhone. Dini-display kasi. Kaya tuloy, napapansin kayo, ginigit-git ho kayo. Tapos gabi pa, nakatakas naman agad, bumabaho ng jeep yung 4 na ng git-git ho sa kanya. Nang dumulog sa tagapan ng pulisya ang biktima, nakilala ang isa sa mga suspect sa photo gallery ho. Patuloy pang pinagharap ng mga otoridad ang suspect na nakilala sa alias na Pitak at ang mga kasabwat ni Pitak. Dalawang barangay sa Leyte pinili ho ng France na abutan ng kanilang relief goods. Oy, sandali, dadaan daw muna yan sa DOH ba? Tama ba? Joyce, ganun ba yon? Joyce, iradyo mo. Joyce Adra. Yes, sa dalawang bayan sa Leyte ang napili ng French government na bagsakan ng kanilang relief goods. Ito ay ang mga bayan ng Palo at Talisay. 70 tonelada ng relief goods ang ipagkakaloob ng French government sa naturang lugar. Bukod pa dito ang 40 tonelada na relief items mula sa French non-government organization. Una nang bumisita sa Leyte si French Ambassador to the Philippines sa Ogillias sa Garachon at hindi ito makapaniwala sa matinding pinsala ng bagyong Yolanda. Kasama mo sa DFA, Joyce Ratatak RMA. Yan narinig, pero baka magtampo ang DOH o the Red Cross, magdiretso-diretso doon, ha? Panahon ngayon ng mga pikunin. Hindi lang. Pitikay, salamat sa pakikinig, ha? Sa Mindoro, wala, solo me. Sa Maynila, patay ang mag-live-in partner matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanilang tahanan habang nagluluto ng hapunan sa Tondo. Ang mga biktima ay nakilalang sina Sunny Boy Santos, 46 anyos, at Marivic Infante, 37 anyos. Dalawang lalaki ang pumasok sa bahay ng mga biktima at bigla na lamang pinagbabaril si Sunny Boy sa ulo. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang kanang bahagi naman ng kanyang mukha at tumagos sa likod ng kanyang ulo. Ilang tama naman ng bala ng baril ang tinamo ni Marivic kung saan hindi na ito umabot pa ng buhay sa pagamutan. Tumakas ang dalawang suspect na sinasabing sumakay sa isang motorsiklo. Ay, goodness. Sa 558. Makapag-esports na lang muna tayo. DZXL Bulat Palaro. Habang ako'y humihigop ng mainit na Jim's coffee, courtesy of Eman, ang ating esports ngayong morning. Yeah. Morning muna sa mga bumabiyaheng Ayala papuntang Pasig. At yung mga kolorum na nakikinig sa ating good morning. Mga patago-tago sa daan. Naantay, baka lang may nagbabantay na MMDA o Highway Patrol o ha? Talaga buhay, no? Tago-tago. Dali lang. Esports, here we go! Sa kagustuhan no, na matuloy ang inabangang laban ni na undefeated world boxer Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Mismo ang American Premium Cable at Satellite Television Network ang gagawa ng paraan. Ayon kay Showtime Executive Vice President Stephen Espinoza na siyang may exclusive na contract kay Mayweather, kakausapin niya raw si top-rank CEO Bob Arum para sa posibleng mega fight na yan ni na Floyd Jr. at ni Pacman. Sinabi ni Espinoza bagamat may scheduled
fight si Floyd Jr. sa buwan ng Mayo. Pero dahil sa impresibong panalo ni Pacquiao kay Brandon Rios, nabuhay na muli ang pag-asa maisa sa katuparan na ang boxing match na hinihintay ng buong mundo. Pero paglilinaw pati ng BIR. Pero paglilinaw ni Espinosa sakaling masilihuhan ang Mayweather, dapat tumapat din sa May, di ba? Kasi Mayweather. Para malaman kung may panalo o may talo. Mayweather-Pacquiao fight ang Showtime. Ang hawak sa pay-per-view. Iba yung Showtime ng Channel 2 Wala si na Vice ganda rito. Ang Showtime, ito po sa Amerika. Ang Showtime ang hawak ko sa pay-per-view. Siyempre sa kita, dahil wala naman umanong kontratang Pinoy boxing champion sa kalabang BIR, kalabang cable network na HBO. That's our sports courtesy of Eman, E-M-M-A-N. Ayos ba, Eman? Thank you. Showbiz na tayo. DZXL Showbiz Balita. Ang mahalaga yung Ayan. Okay, Coconut Man. Sumising. Loli! Masingitan ka pa. Hala! Oo nga, sino yun? Parang aswang. Hello, everybody. Wala na naman si wala pala si Buddy. 1 week ko siya siyang wala. Hello, everywhere. Oh, How are you? I'm fine, thank you. And you? Always feeling beautiful. You know, like Miss World. Hello, it's me, Lollipop. Lollipop. I have a Lolly. Ano mang oras ngayon? Nakatagdang simulan na nitong si Megan Young. Si Miss World nga. Ang pagtulong sa pagbibigay ng mga dilata, bigas, damit, etc. Relief goods sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Oo. Tutungong Cebu, Leyte, Capiz at Palawan ang actress. Para ang actress turned beauty queen, kasunod ng pagtungkulin ito bilang Miss World. Kasama ni Megan ang Philippine Red Cross. Andiyan na naman si Chairman Dick. Siyempre Red Cross, dapat andiyan si Chairman. Ang pagtulong sa operasyon sa pamimigay ng food packs. Food packs pala, pagkain. Unang inamin ni Megan na tila hindi ito emotionally prepared sa pagharap sa mga Pinoy na nasa lanta ng hagupit ni Yolanda. Pero susubukang lakasan ang loob upang maging inspirasyon ito sa ibang taong matutulungan ng TV host at Miss World title holder. It's me, Lolly. Ambunan mo naman kami dito, Miss World. Ng food packs. It's me, Lolly. Pamparapapak. Lollipop. Now showing Balita Styling. Pilihin siya pa si Luli. Ay, nakaluli. Thank you, Luli. Luli. Dali lang. Wala si PB. Kaya it's me. Only. Maraming mga motorista raw ang dumadaan dyan sa Macapagal Boulevard. Alam niyo yun? Di ba? Malami. Yan ho sa corner ng EDSA, sakop ng Pasay City. Kung kayo po'y dadaan dyan, himagaspang natin ngayon, meron pong nabubuhay uli yung dating nakikita natin sa kahit saang sulok ng bansa. Sa tuwing may traffic corner intersection, meron hong mga dancing policeman, di ba? Alala niyo yun, dancing policeman. Ngayon naman, iba naman to. Pero nagawa na rin dati, pero ngayon bumabalik. Bumabalik siya. At ngayon ay... eto na nga, sumasayaw-sayaw, tatawag na dancing traffic enforcer. Siya po ay si Ramiro Hinojas. Baka may dumadaan dyan ngayon, nakikinig sa ating taxi. Baka andyan na siya ngayon, nagta-traffic. Yan sa Macapagal Boulevard, corner EDSA. Malapit sa papuntang Monovation, di ba? Ayan. Papuntang Senate, yan. Diyan hoy, nakabihis Santa Claus siyang si Ginoong Ramiro habang ito ay nagmamando ng traffic.
Ayon sa iba ay nakakapagbawas sa ng init ng ulo yan. At pagkainit ng mga motorista sa traffic, yung ginawa ni Hinohas na naka-costume ni Santa Claus habang nagta-traffic dyan sa may Macapagal Boulevard. Yan. Ito ginawa na ho ni Hinohas ang ganitong tuwing sumasapit ho ang Kapaskuhan. Siyempre, style lang yan eh. Malay nyo, baka may mag-abot pa sa kanya ng Christmas gift, di ba? Ayos ka, Santa Claus. Dancing traffic enforcer sa Macapagal Boulevard Corner EDSA, Metro Manila. DZXL Ulat Trapiko. The boy is here. Boy, bye. Naunahan ka oh. May nagta-traffic na doon sa Macapagal, di ba? Pinag-usapan natin yan dati na gusto mo rin mag-traffic habang nasa gitna talaga ng daan. Habang nasa gitna ng daan, pero mas mabilis si Ramiro. Rojas. Rojas na naman. Ramiro Hinohas yung sinabi ko, hindi Secretary Rojas. Naman, oh. DILG natin eh. Hindi, wala naman ako sinabing Marojas ah. Ramiro Hinohas, yung traffic enforcer. Rinig ko si Rojas kasi nagta-traffic din siya eh. Traffic ko naman. Saan nagta-traffic? Di ko alam yun ah. Oo, nagta-traffic si DILG Secretary Rojas. Saan? Saan? Sa pagkalam ko nung nagtungo siya sa bahagi ng ng bagyong Yolanda. Oo nga pala. Tacloban ba yun? Tacloban nung siya. Nagta-traffic ng ayun naman oh. Kaya yun kasamang Weng. Ang daloy ng traffic sa where are you? Dito sa kahabaan ng East Avenue kung saan ay mabagal ang usad ng mga sasakyan. Pagdating sa harapan ng Pelcoa ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang bumabagal paglampas nito. Sa kabilang linya naman, kung ikaw ay galing sa Pelcoa, patungo naman sa bahagi ng EDSA ay banayad. Bahagyang bumabagal pagdating sa mga stoplight at pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Tagpila ng talong. Dami talaga sumisingit ngayon, Rambo. Parang sa traffic lang, daming sumisingit eh, di ba? Talagang nag-overtake sa kanan. Di ba? Tama ba? Dapat saan? Merong dapat saan nag-overtake? Kanan, kaliwa? Pwedeng kanan, pwedeng kaliwa. Ganun ang Pilipino eh. Kanan, kahit sanay sa kaliwa, si Jimmy Mendoza daw. Kumakaliwa. Biglang kaliwa, biglang dito. Yan ang niya, kasamang Weng. Ikaw talaga, And the man is here with the MOTTO-MO. Handog ko yan kay Val Gonzales. Abay, nasa Tacloban si Val, ha? Uy, namimigay din? Pati natin, si Val Gonzales. Si Professor Eric San Juan din, at si Joby Di Guzman. Lalo na yung taga-Calamba, Laguna, si Jennifer Villamor Tusok. Yun. Oy, Rambo, yung ating inaabangan na pagkanta mo ng MOTTO-MO, pwede na daw. Ba? Abay, sige, subukan natin. Dali lang. MOTTO ko. Belated happy birthday muna kay Tony Arevalo, kahapon, no? Nakapunta ka ba? Nakapunta ka? Hindi ako kay Tony Arevalo. Paggabi? Natin. Yung 25 hindi ako nagkala. Pagkakama ni birthday ni Tony. Kahapon yun. Tensya ka na, Tony. Hindi nakapunta eh. And ang aking MOTTO-MO kumanta with the tono. Na may tono. If you truly love life, don't waste time, because time is what life is.
At mapagbigyan na naman natin ang ating sambayanang Pilipino, ang ating mga nakikinig. Dahil Pasko, di ba? Magbibigyan natin dahil marami mga depressed. Kinakailangan kasi ang tao kapag depressed, kahit paano bigyan natin ng kasiyahan, lalo na yung mga kababayan natin na sa Tacloban at sa Maynila na ngayon, dahil hindi kaya ng gobyerno na tugunan yung sa Tacloban, kaya pumunta dito sa Metro Manila at binibigyan natin sila ng kasiyahan. Kailangan namin ng tulong dito. Hindi nila kayang tugunan ng DSWD, kaya tagtungo sa Metro Manila at natin ang tulong na natin mapasaya yung para bumaba ang krimen. Dahil marami ng tao dito sa Metro Manila, nagtutungo na. Hindi raw naintindihan ni Mang Boy. Sus Mario, hindi daw naintindihan eh. Hindi. Oo. Pwede kuhan na lang. Paki-recite na lang ulit. Pasensya na kayo, pinagbigyan na natin ating... pero salamat daw, pinagbigyan mo, natuwa sila. Alam mo naman tayo, lahat. Sus Mario Joseph. Medyo hindi natin kakayanin. Pwedeng tumula, kumanta. Mabuhay. Mabuhay. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Para sa 2016, Barangay Kapitan Rambo Labay. Magagalit si Secretary Rojas yan. Hindi, Barangay Kapitan ka naman ba eh? Barangay Kapitan. Sinabi ko bang naman. Alam kaya ni Pacman yan o kaya ni Binay, Vice President Binay. Hindi ko alam, basta alam ng BIR yan. Oy! Si Senador Bongbong Marcos yan. Dami mo nang dinadamay, tama na. Ang aking motto sa Tagalog right as sa English recite, konti lang. Ulitin. You truly love life, don't waste time because time is what life is made of. Wow, wala tayong oras na. Salamat, maganda yan. Para maintindihan ni Mang Juan. Sa Tagalog, kung totoong mahal mo ang buhay, huwag mag-aksaya ng oras. Dahil ang oras ay may gawa ng ating buhay. You're the man! Ganda yan ngayon Huwebes na Huwebes, Throwback Thursday. Yan. Kasama mo sa kahabaan ng East Avenue Medical Center. Thank you, Rambo Labay and your Labay boys. Rob Eric, good morning to you. Haven of Angels Memorial Chapels and Crematorium in Antipolo City, where the grieving ends and the healing begins, for flexible and personalized funeral service, cremation that is clean and safe. Pwede silang tawagan Haven of Angels at 661-7577 or puntahan ang website nila www.havenofangels.com. At Robust Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umurong sa lamang laban, 0909-333-3333. Padalang hotline. Pwede silang mabili yung Robust sa Mercury Drug, Watson's Generics, Generica, SM at Rustans nationwide. Dire-diretso mga naglalagablabo ng mga balitang tatakaramin ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DCXL 558 ngayong umaga ho ng Huwebes Throwback Thursday. November 28, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Meros Barrio-Beros lamang, pero Monday we'll be back as Batman and Robin. Yun. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zamboanga, Elisel Springbermano. Richard Ramirez ang ating piloto de Coco, thank you. I'm Weng de la Peña. Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayo ang natinirang minuto sa lipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalahang Maynila, sa ating bansa at sa mga mundo. Naglalagablab. Dito lamang sa Unang Iyas DXL 558. Ang bagong kasama mo. That news was brought to you by Big Electrolytes, immunity elevating big water solubles for all kinds of weather. For